Na-impluwensyahan lang ba kayo? Kaya napilitan kayong magpakasal sa asawa ninyo? Tara, magkape't mag-usap muna tayo. Dahil bibigyan ko po kayo ng 3 halimbawa ng undue influence o maling pag-iimpluwensya na ganito. Una, economic manipulation. Kapag pinakasalan po ninyo ang asawa ninyo at napilitan lang po kayong gawin ito dahil may taong maimpluwensya po na nagsabi sa inyo na tatanggalan kayo ng suporta o ng mana o kaya naman mawawalan po kayo ng trabaho. Kung hindi po ninyo gagawin ito, then considered po as voidable ang kasal ninyo at mayroon po kayong 5 taon mula nang mawala ang impluwensyang ito upang ipawalang bisa ang kasal ninyo. Considered as vitiated consent po kasi o hindi kusang loob ang pagpayag ninyo na magpakasal sa asawa ninyo. Pangalawa, abuse of power. Kapag pinakasalan po ninyo ang asawa ninyo at napilitan lang po kayong gawin ito dahil pinilit lang po kayo ng isang taong may malakas ang impluensya sa buhay ninyo, katulad ng magulang, pare o pastor ninyo. Considered po as voidable ang kasal ninyong ito at mayroon po kayong 5 taon mula nang mawala ang impluensyang ito upang ipawalang bisa ang kasal ninyo dahil considered rin po as vitiated consent o hindi kusang loob ang pagpapakasal ninyong ito. At ang pangatlo po ay moral pressure. Kapag pinakasalan po ninyo ang asawa ninyo at napilitan lang po kayong gawin ito dahil pilit pong kinukonsensya kayo ng malapit sa inyo na either mapapahiya ang pamilya ninyo o lulubog na sa utang kayo. Kung hindi po ninyo gagawin ito, considered as voidable rin po ang kasalang ganito. Mayroon po kayong 5 taon upang ipawalang bisa ito mula nang mawala ang impluwensyang ito. Dahil katulad rin po ng naunang 2 halimbawa ko, considered as vitiated consent rin po ang kasalang ganito. Kaya kung mapapansin po ninyo, hindi po kinakailangan ang aktwal na pananakot sa inyo upang maituring lang na isang vitiated consent ang naganap na kasalan sa inyo. Sapat na po ang malakas na impluensya upang maisakatuparan nito. Dahil nais po ng batas na masiguro na kung magpapakasal talaga kayo, dapat po ay buo ang loob ninyo at desisyon nyo talaga ito. Ginian.